Magandang umaga, tanghalit gabi sa lahat ng mga senior citizen sa buong mundo. Ito po si Kabogs ng Senior Citizen Powers Channel. Ako po ay nagbabalik. Welcome back po sa pakikinig. Ang ating topic po ngayon at pag-uusapan ay kung paano pa tayong mabuhay ng mas matagal sa mundong ito. Ako po ay almost 73 years old na po. At hindi po ako nagtitake ng medical maintenance po. At everyday po, ang aking pagkilos at mga ginagawa ay in healthy way. Now, I want to share it with you, senior citizen ng buong mundo, as a living testament. Kasi ako ay matanda na talaga at the age of almost 73. So, mayroon lang ako ikwento muna ha. Noong nandoon ako sa Amerika, palagi akong nandoon sa gym. Palagi akong nagbababad doon sa spa. At sa steam. Yung parang oven yun. Palagi ako na almost araw-araw. Ngayon, habang ako doon naka-standby, marami kami, ibang lahi, nakaupo kami doon. And then, meron isang black American woman, nagkikwento siya kung paano daw magpapayat, mag-diet, mag-healthy living. Kikwento siya, nakikinig lang ako sa kanya, pero kinikwento niya sa aming grupo ng mga nakaupo doon sa loob ng steam bath. Okay. Tinitingnan ko siya. Ang kanyang kwento ay napakaganda. I mean, nagsasabi na kung paano ka pumayat, paano mag-diet, paano to live healthy. And then, tinanong ko siya, sabi ko, kung yung sinasabi mo ay totoo at magandang gawin, bakit ikaw ay mataba? Yung itim niya, namutla, parang pumuti kasi napahiya nga siya. Ang kinikwento niya at ang tinuturo at sinasabi niya is not applicable to her. Diba may kasabihan na, what we preach is what we practice. Dapat ganun. Kung ano yung itinuturo mo, yun dapat ang ginagawa mo. Practice what you preach. Ngayon, marami ang nagsasabi diyan how to live longer. Pero ang babata pa naman nila. Ay ito ako ngayon ang magkikwento sa inyo na nasa inyo kung kayo ay maniwala sa akin o hindi. But I am almost 73 years old. My exact age is 72, 5 months, and 24 days. Yan po talaga exact age ko po. But I never take medicine as a maintenance. Ano ang mga ginagawa ko na to live healthy at cheaper? Siyempre kasi pag nagtitake ka ng maintenance, magastos eh. But if you don't take maintenance, wala kang gasto. Pero porket hindi tayo nagtitake maintenance, wala na tayong ginagawa. Meron po. That is one I want to share with you. Now, ano po ba ang dapat na mga kinakain at hindi kinakain upang manatiling healthy as a senior citizen ang ating katawan? Okay. Lahat ng ating gustong kainin sa ikabuti ng ating katawan ay yung mga pagkaing gawa ng Panginoon Diyos. Hindi yung gawa ng tao. Okay, ano yung mga gawa ng Panginoon Diyos? Exactly, yung mga frutas, mga green leaves, mga vegetables, mga natural na nanggaling sa dagat, mga root food, mga almost everything
that comes from the land, from the earth. Almost. Ngayon, ano ang dapat na hindi natin kainin? Longganisa. All kind of fried food. Mga processed food. Mga marinated food. Kasi nilalagyan ng mga chemicals at i-marinate yan at papasok doon sa laman ng isang karne o manok o isda. At masarap na kainin pero actually it's not good. So ano ang dapat gagawin natin upang kumakain tayo ng healthy food? Number 1 na hindi dapat natin kainin. Okay. Doon ako halos araw-araw sa gym. May na-met ako isang black American guy. He was 106 years old at nagdadrive pa siya. At very sharp pa yung eyes niya. And he walked normally like a 60 years old man. Pero 106 years old na siya. So, because I want to know kung ano ang kanyang sikreto, bakit ganun 106 na siya pero para lang siyang 60 years old. Sinabi niya sa akin, isang lang sinabi niya sa akin avoid eating fried food, especially fried chicken. Kasi ang fried chicken kasi nilulubog yan yung dinidip fry, one of the most deadly food yan. Katulad ng french fries, all kinds of deep fried food is not good. Fried fish, fried chicken, french fried, iwasan natin yan. Ano ang masarap na pagkain kung kakainin mo katulad ng manok, isda, no? Paano mo iluluto ito ng healthy way? Alam mo gagawin? I-steam mo ito. Ay kung meron kang isang manok, ilagay mo sa aluminum foil, lagyan mo ng luya, lagyan mo ng kamatis, sibuyas, bawang, at mga spicy ingredients. Tapos, i-ano mo ito, ipasok mo sa oven or i-steam mo sa isang kaldero para hindi makalabas yung nutrition niya kasi babalutin mo ng aluminum So, then nasa iyo, lagyan mo ng asin o whatever make it tasty. This way is healthy ang kinakain mo. Instead of frying it o deep fry it, iwasan yun ang pagkain deep fry. Ngayon, ano pang pagkain dapat talagang iwasan natin? Of course, iwasan natin ang baboy. Sa katunayan, ang baboy po ay masarap Pero kahit sa lumang tipan, sa panahon pa nila ni Moises, panahon pa ng mga Israel noong unang 2,000 years ago, pinagbabawal na yan ipakain Hindi lang sa mga Muslim. Ang alam natin, yung mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. Yung mga Israelite, Jewish, hindi rin sila kumakain ng mga baboy. Yung mga Sabadista, hindi rin po kumakain ng baboy. At marami ang Kristiyano na ngayon ang hindi kumakain ng baboy. Kasi ang baboy naturally is a parasite. Yung katawan nila, talagang nandoon yung parasite. Kahit pakuluan mo ng pakuluan yan, nandoon pa rin yung maliliit, invisible parasite sa katawan ng baboy. At pag kinain mo yon, maninirahan sa loob ng bituka mo yon. At sige kakain, dadami ng dadami. Slowly, they are eating you from the inside. Kakainin nila. Ang una nilang kinakain yung nutrition mo. Yung mga kinakain mo, hindi pupunta doon sa mga kaugatan mo to give your body healthy. Sila ang unang kumakain. By the time na wala silang kinakain healthy food sa kanila, sa loob ng iyong tiyan, they start eating your flesh from the inside.
Isa mga deadly na pagkain sa baboy ay yung barbecue. Hanggat maaari ang baboy hindi binabarbecue, pero napakasarap kasi yun eh. Lalo-lalo na pag hindi masyado luto. Kasi pag niluto mong mabuti ang baboy, matigas at hindi masarap kainin. Di ba? So, anong dapat gawin natin to eat healthy food? Ang maganda nating gawin ay ilaga po natin. At least minimal ang ating intake kasi may tubig, may sabaw, at napapakuluan. At least minimal ang intake natin ng parasite. Okay. Ano pa ang most deadly food na hindi dapat kainin? Now, nung nandun ako sa Amerika, I used to go to the gym every day. Nanonood ako ng mga nagsasayaw doon. After na swimming, then punta ako sa spa, tapos manonood ako ng sayaw kasi I enjoy watching especially cha-cha dance, tango dance, yung mga luma ng mga dances, mga tawag na rock and roll dance. I enjoy it. May nakita ako isang tao na Pilipino. Ang galing niyang sumayaw, maliksi. Malik siya, pero makita mo siya na matanda na, pero hindi mo mahulaan kung anong edad niya. So, nilapitan ko siya, tinanong ko siya, brother, ilang taong ka na? Sabi niya sa akin, 76. Wow, sabi ko, para ka lang 56 kung gumalaw. Sabi niya, kasi bro, sabi niya sa akin, dapat maging healthy life ka. Itong sayaw-sayaw ko, nag-i-enjoy ako, and at the same time, nag-exercise. And then tinanong ko siya, ano bang dapat na hindi natin kain para maging healthy ang ating body? Ito ang sinabi niya. Totoo talaga ito. Ang sabi niya, wag kang kakain ng lamang loob. Kahit anong lamang loob. Mahayop man, mamanok man, maisda man. Wag kang kakain. Especially, ang pinakamaruming lamang loob. Alam po ano yun? Dugo. Dugo po ang pinakamaruming lamang loob. Ngayon, paano natin patunayan yan? Hindi po pa pag nagkasakit tayo, kinukunan tayo ng dugo. Now, yung dugo na yun, dadalhin yun sa laboratory, i-analyze yun ng mga laboratory medical technician. At mai-record nila, idadaan nila sa machine yun, tapos lalabas yun. Yun ang ipakikita nila sa doktor. Bago ka re-resitahan ng doktor, kailangan mabasa ng doktor ang iyong blood reading. Diba? Sa pamagitan ng dugo mo na babasa, nalalaman ng doktor ang iyong sakit sa loob ng katawan. Sa pamagitan ng dugo. Kasi po, ang dugo ang siyang ating tagahugas sa loob ng ating katawan. So lahat ng parte ng ating katawan, mga ugat, mga organ, lahat dumadaan yan ang ating dugo ng up and down, up and down. Akyat sa taas, ibomba yan, pababa, papunta sa ating talampakan, akyat na namin. That is every day for 24 hours. Kasi yun ang trabaho ng dugo to clean up our body and to make us alive. Ngayon, kapag ang iyong dugo ay marumi, anong mangyayari? Maraming kolesterol. Anong mangyayari? Magbabara yun sa maliliit na dugo, maliliit na ugat. And then, kapag nagbara yun doon sa maliliit na ugat, na nandoon sa ating utak, sa ating puso, sa mga delikadong mga lugar, parts ng ating body, once na nagbara yun, it will start make you sick at ikamatay mo pa. Bakit? Kapag nagbara ang iyong ugat at
malakas ang pressure ng iyong dugo, puputok ang ugat, madala sa ulo. Yan ang ikinamatay ng aking unang asawa sa Amerika at the age of 55 kasi matigas ang ulo niya. Ang gusto niya kumain talaga ng mga masasarap, mga alimango, hipon, mga baboy, mga chicharong bulaklak. Yung mga deadly food gusto niya talagang kainin. So pinagbabawalan ko siya, sabi ko sa kanya, huwag ka nang magkakain yan. Total nakain mo na naman yan. Stop eating it, natikman mo na yan. Mag-change attitude ka na, change diet ka na for healthy living. Sagot ng aking asawa, kaya nga tayo naghahanap buhay, anong ang gagawin mo sa pera mo, hindi mo naman makakain ang gusto mo. Sabi ko sa kanya, okay, you enjoy life, enjoy the food. At the age of 55, nandoon kami sa loob ng gym, nag-exercise siya ng, yung parang yung parang tumatakbo, doon siya. May trainer pa siya. Nag-collapse siya doon. Kasi pumutok ang kanyang ugat because of cholesterol na nagbara sa ugat sa iyong ulo. Kaya, mga mahilig sa lamang loob, stop eating laman loob right now. Lalong-lalo na ang dugo. Yung dugo sa panahon pa nila Moises o ni Abraham, ipinagbabawal ng Panginoon Diyos yan, ang pagkain ng dugo. Kasi alam ng Panginoon Diyos na ang dugo ay hindi ikabubuti sa katawan ng tao. Tama ang Panginoon Diyos na ang dugo ay nagdadala ng maraming dumi. Parasite, pag kinain mo yon, the parasite will live inside your body. Hindi ka naman kaagad mamamatay nun eh. They grow there, dadami sila. Magtataka ka na lang, kain ka ng kain ng mga sustansya, pero palagi kang nangihina because the parasite is eating inside your nutrition. Kaya, palagay ko naman, hindi ka naman magkakasakit o mamamatay kung hindi ka kakain ng lamang loob o kaya dugo. Iwasan na natin yan. Right now, stop eating those deadly food and live healthy. Live healthy living. Iwasan natin yan. Kumain ka ng mga prutas, sanayin mo. Kung hindi ka sanay kumain ng prutas, sanayin mo. Total noon, hindi ka naman sanay kumain ng karne, nasanay ka na, na-addict ka na, sige kinakain karne. Di ba? Pagka nakasanay ka ng kumakain ng mga salad, mga green leaves, believe me, you're gonna enjoy it. Just find the right sauce sa mga salad and you're gonna enjoy it. At hindi lang yan, to make it wider choices na magkain ng healthy food, i-googles mo, i-YouTube mo, find it there. Ano ang mga pagkain na ikabubuti ng ating katawan? Diba? Sa Japan, mahilig sila sa tsaa. Sa tupo is also healthy yung tupo. Ano ba yung tupo? Yes, tupo. Ano ba sa Tagalog nun? And then, tea is also a good thing. Any kind of tea. Ngayon, hindi lang black tea o yung Lipton tea ang pwede natin gawing tea. You can have tea right in your backyard. Lahat ng klaseng dahon, bayabas, mangga, ano pa yan, malunggay. Anong meron ka doon sa sa halamanan mo? Pwede mong gawing tea yun. O pinuhin mo yun, lagyan mo ng mainit na tubig, yun na ang maging tea mo. Cheaper pa at healthier. Now, to make it tasteful tea, ilaga mo ng luya,
Ang isa, halimbawa, dahon ng bayabas, kasi mapakla dahon ng bayabas eh. O dahon ng, dahon ng mangga, whatever. To make it taste, it is also healthy. Laga mo to with yung luya. And then, lagyan mo ng pure honey, kunting pure honey. O lagyan mo ng basta mga organic materials. Kahit nga yung balat ng malunggay, tangkay ng malunggay, buto ng malunggay, ugat ng malunggay, you can make it as a tea. Malunggay is a very powerful plant. Napakaraming nutrition. Tingnan nyo sa YouTube, i-google niyo anong maibibigay na nutrition ng malunggay. That's also my secret. Kahit nandun ako sa Amerika, talagang nag-order ako sa Hawaii ng malunggay, na buto ng malunggay. Kasi wala nga malunggay doon sa sa Daly City, sa San Francisco, walang malunggay doon. Expensive pa ang malunggay doon. Kasi ang malunggay, kasing presyo ng karne ng baboy. Expensive, lalo na yung buto, expensive yun. Doon, siyempre kasi imported na siya eh. Tayong nandito sa Pilipinas, we can find malunggay o moringa anywhere. Tutubo kahit saan. Take that advantage. It makes you healthy. Believe me. That is what I'm doing. Okay? Ngayon, yung mga processed food, iwasan nyo yan. Yung langgunisa, mga suriso, mga parang basta mga dilata, iwasan nyo yan. Pero may mga time nakakain tayo niyan, dapat minimal. Kasi yan, yan siya eh. Pinoprocess nila yan at nilalagyan talaga nilang chemical yan to make it the food longer. Okay? Ngayon, ano pa ang dapat natin gawin to live healthy? Ano po? Itong gagawin natin. Kailangan magpawisan tayo araw-araw. Okay. Para mapawisan tayo araw-araw, di ba kailangan natin mag-exercise? Okay, we don't need heavy exercise. What we need is just move your body every day at least 10 to 15 minutes a day. Lakad lang. Hindi natin kailangan tumakbo, mag-jogging, no. Just walk. Walk is a powerful tool of exercise. Hindi naman tayo sasali sa marathon para mag-jogging pa. Just walk. Walk every day. Walk. And then, kailangan kang bumilad ng araw. Perfect timing sa pagbilad ng araw is 7 to 9 o'clock. Kailangan mong bumilad sa araw. Why? Because ang araw ay napakalakas na nutrition o vitamins sa ating mga buto. Opo. Hindi po ba pag walang araw, walang buhay? Pag isang halaman na hindi naarawan, ay hindi masigla, maputlak. Gayon din sa katawan ng tao. Magpaaraw ka, huwag kang matakot. Dito sa Pilipinas, sagana tayo sa araw. Alam mo ba doon sa Amerika, lalo na yun sa lugar na tinitirhan ko, bihira kasi umaraw doon, palagi lang malamig. Ngayon, pag biglang uminit at umaraw, alam mo yung mga tao doon, parang mga sirang ulo. Naglalabasan sila, punta sila sa park, punta sila sa beach, nagbibilad sila sa mga araw, nakahubad sila. Kasi nga, ang araw, the sunshine is very, very, very valuable na makapagbigay ng healthy benefits sa ating katawan. In our country, we are so rich in sunshine. Magpaaraw ka. Ngayon, kung mahirap kang pawisan at kailangan mo talagang magpagod,
this is what you do. Okay? Magsuot ka ng mga 3 cotton t-shirt. Na 3, 4 o 5, no? Para makapal. And then mag-jacket ka ng close jacket kung maaari, plastic jacket na hindi makapasok ang hangin, o leather jacket. Maganda plastic, marami ng plastic dito eh. And then you walk for 10 to 15 minutes under the sun. Yung pawis mo, after 10 to 15 minutes, para kang naligo sa pawis mo. Yung 4 o 5 t-shirt sa loob, yun ang sisip-sip ng pawis mo. Yung plastic na isinuot mo, yun ang magbibigay init para lumabas yung pawis mo sa katawan. Tingnan mo, paghubad mo, yung t-shirt mo, yung 4 o 5 t-shirt mo, basang-basa yun ng pawis mo. Why we need to do that? Why? Pag lumalabas ang pawis sa katawan natin, we are helping our kidney to take rest. Kailangan ang kidney minsan nagpapahinga. Yung kidney natin is working 24 hours. Kapag napapawisan ka, you are giving day off for your kidney. Kasi lumabas dito sa skin mo ang mga toxic ng iyong katawan na kinain mo. Mga salty food, mga salty substance, sugary substance, oily, toxic na nandoon, mga poisonous na nandoon sa katawan mo, lalabas yun. So that way, kung gagawin mo yan araw-araw, your skin will be smooth. Kasi lumalabas ang pawis mo sa araw-araw na ang oil na dumadaan sa mga skin mo. At yung mga cholesterol, nasusunog siya because of the heat of your body. Okay? Kung may mapupuntahan kang gym dito na may spa, na may steam bath o dry bath, o much better, papasok ka lang. Kasi doon sa Delhi City, merong ganyan doon. Everyday pumapasok ako ng at least 1 to 3 hours. Ang trabaho ko kasi doon, nagmamaniho ko ng Uber. Then early morning, mga 1 o'clock, pupunta na ako sa gym. Yun kasi yung oras na gusto ko kasi kukunti lang ang tao sa madaling araw. Yung gym naman is 24 hours fitness yun eh. So 24 oras. Ang mga pupunta doon sa madaling araw, yung mga nagtatrabaho sa swing shift. Doon pupunta ako doon, 1:00 ng madaling araw, 2:00. And then, dahil kunti lang ang tao, pwede akong mag-iga-iga doon sa steam bath o kaya sa dry bath. Tulog ako doon, napakainit. Ang degree ng init is 110. Parang oven, parang lutuan ng tinapay. Init talaga, kung di ka sanay, talagang sasakit ang ulo mo sa init. So I did that almost every day. Higa ako doon, matutulog ako ng 1 oras. Paggising ko niyan after 1 or 2 hours, titignan ko yung sahig. Naku, basang-basaan nagbaha yung sahig sa pawis ko. And I did that for more than 10 years. It helps my body keep healthy. Kaya hindi ako nagtitake ng medicine. Because the food we are eating, it is the source of our sickness. Kung mali ang kinakain mo, you are poisoning your own body. Now, ano pang maaari nating gawin na healthy na gawain para sa isang senior citizen? Para humaba ang buhay natin. Nakarinig na ba kayo ng fasting? Sa panahon pa ng mga Israelite, panahon pa nila ng mga apostol, they are doing fasting already. Actually, Jesus Christ fast for 40 years. For 40 days and 40 nights. The Lord Jesus Christ. Anong magagawa ng fasting? Marami po. Now, hindi ko ma-explain dito lahat. You go to YouTube or
Google, tignan ninyo ano ang benefits is doing fasting. Ngayon, if you decide mag-fasting kayo, wag po ninyong bibiglain, lalong-lalo at may edad tayo, at lalo-lalo at kung may karamdaman ka, wag niyong bibiglain. Gradual ang paggawa ng fasting. Okay? Ano ang benefit ng fasting? It clean ups your internal body. It clean ups, ilalabas niya yung mga toxic mo eh. Kasi pag hindi ka kumakain, walang makakain yung parasite mo, lalabas sila. Lalabas sila. Ngayon, sa fasting, do it gradually. Unang-una, ang una mong fasting, mag-fasting ka lang ng 1 meal a day. 1 meal a day. Let's say, pagpalagay natin, di mo kayang walang almusal, mag-take ka ng breakfast, lunch, and then sa hapunan, wag ka nang mag-take ng any solid food after 6 p.m. So, of course, baka karamdam ka ng gutom, just drink lemon with honey in hot water. Mawawala yung gutom mo pag uminom ka ng isang baso noon. Kasi madadaluyan yung bituka mo, makakaramdam siya ng satisfaction at hindi mo maramdaman yung gutom. Now, after a week of doing fasting 1 meal a day, after a week, bawasan mo ng another 1 meal. So, kakain ka lang ngayon ng almusal. So, if you eat only breakfast, kumain ka na ng marami. Then, skip ang lunch. Then, skip ang dinner. Then, if you can do it for a week, then you are ready for 1 day. 1 day fasting, 24 hours a day. No? In 1 week, mag-fasting ka lang ng 1 day in 1 week. Then, eat gradually, wag kang kakain ng bigla-bigla. No? Eat food like mga vegetable, mga salad. Okra is a good thing kasi madulas yun eh. O kaya yung saluyot. After doing fasting, wag kang kakain ng mga hard food o sticky food. Kain ka ng mga madudulas na pagkain, mga vegetable na madudulas. Okay. After you done 24 hours, you are ready for 48 hours. Then, you can do it for 72 hours. Pag nagawa mo yun, you can do it every 3 months, fasting ka ng 3 times every 3 months. And then, gradually every 2 months, then gradually every 1 month. Tingnan mo ang pakiramdam mo sa katawan mo. Gagaan at malinis ang pakiramdam mo. Lalabas ang mga toxic mo, masusunog ang mga cholesterol dyan sa iyong katawan kasi wala kang kinakain. Yung reserve mo doon sa loob ng katawan mo, i-consume yun ng body mo to support your strength. Yun ang kaya ka papayat, matutunaw yung mga taba. At yan lang po ngayon muna ang aking ibahagi. At sa susunod, sa part 2, marami pa tayong ibabahagi paano mamuhay ng mas mahaba ang isang senior citizen. Salamat sa inyong pakikinig. Please like, share, and subscribe po. And make a comment po sa aking YouTube channel, ang Senior Citizen Power Channel. Salamat sa pakikinig. God bless us all. Thank you po.